Ayan o. So ito yung sinasabi ko sa inyo na mag-isa na lang ako. Ayan. So mag-iisip tayo ng gagawin. So ang naisipan ko is linisin tong higaan ng mga heifer. Palitan natin ng panibagong beddings. Kasi ano, siyempre diyan na sila nadumi, diyan na sila na lahat na naihi. Papalitan natin para mas komportable sila. So ito nga pala yung ginawa namin nung nakaraan na nag-harvest ng first cut ng grass. Tinabunan na. Doon sa dati namin is yung mga dumi ng baka, dito is yung round bale. So ngayon, nag-iisa na lang tayo ngayon dito sa farm. Ayan o. Kita na yun, wala na akong kasama. So ang gagawin ko na lang is papalitan natin yung kanilang beddings. I'm gonna use this loader para alisin yung sawdust na madumi na. Yung may dumi na, may ihi na, and then papalitan natin ng bago. So nakita nyo naman kung gaano kakipot yung mga dinadaanan natin. Yun yung reason kaya nag-focus muna ako dito ng ilang linggo. Kasi gusto ko munang ma-master, magamay natin lahat yung trabaho, yung lugar. Kasi syempre, hindi pa pwedeng basta-basta ka na lang papasok, magbabaking ka. Hindi mo kabisado yung lugar, baka mamaya makabangga tayo. Pag once na nabangga mo yung mga poste, malamang bumagsak tong buong bar na to. So kahit pa paano naman, nakuha na natin. Kumikilos ako mag-isa, wala na tayong kasama. Pinababayaan nila ako kung anong oras ako magbe-break, kung ano yung mga gagawin ko. It's up to me. Sabi nga ni boss, wala kang mag-decision kung paano mo gagawin, kung paano mo tatapusin, kung paano mo sisimulan. So it's up to me kung paano ko siya didiskartehan. Yun yung isang bagay na nagustuhan ko dito. Malaya akong gawin kung paano ko siya tatapusin. Yan. So ito yung gagamitin kong pamalit doon sa mga tinanggal ko. Yan. Ayun pa yung iba. Yan, so katatapos ko lang guys silang bigyan ng bedding. So ganyan yung itsura niyan
So kahit hindi yan pantay-pantay, once na pinakawalan ko na tong mga to at nagtakbuhan yung mga yan dyan, maglalaro yung mga yan, mausisa nyo, pantay din yan. Tingnan nyo. Oh. Hey, hey, kon. Hey. Ayan o. Ayan o, ayun o, maglalaro na yung mga yan. Oh. Go. Kakalat na nila yan. O yun lang, siguro mag-break na ako, alas 12 na rin. So balik ako ng alas 2. And then pagbalik ko ng alas 2, check ko lang kung may pakain pa sila. And then linis-linis na ng konti. And then magpapakain tayo ng panggabi nilang pagkain hanggang magdamag na yon. And then magpe-prepare lang ako ng pagkain nila para sa kinabukasan. Yun lang. Then uwi na ng alas 5. Pwede na kaming gumala. May nakalimutan pa pala ako. Kailangan ko pala munang hugasan tong loader. Kasi gagamitin ko ito mamaya para mag-mix ng pakain. Hindi ko siya pwedeng gamitin ng hindi nahugasan kasi madumi. Kita nyo yung pinag-ano natin ng mga sodas. So hindi pwedeng ma-mix yun doon sa pakain ng baka. And then after this, be-break na tayo. Oh, ayan o. Ayun lang bahay natin. Oh. Break na tayo. Oh. Yun o. Nadun lang tayo kanina. Oh, gano'n lang. Pahinga muna tayo. 2 oras. Then balik ako ng alas 2. So 3, 4, 5. Uwi na. Ayun lang. Magpapakain lang tayo mamaya. Uy, may nasa lubong sa atin. Oh. Nat. Miss ka na daw nila. Oh, Nat. I love you. Ay, si Nat. Oh. Madumi si daddy. Mamaya na. Bibis muna ako. Oh, wait lang ha. Yan oh. Yun ang kagandahan pag malapit yung bahay. So yung mag-ina ko wala. Pumasok na yung anak ko, si Mrs. pumasok na rin. Ang naghatid ay si Tutoy. Kay Mrs. sa work. So mamaya naman, pagka-out niya, ako naman nasusundo. Kasi out ako ng 5. 5:30 naman ang out ni Mrs. So palitan lang kami. Si Tutoy baka ang out pa. Ay, alas 4 pala. So pwede kahit ako, kung sino susundo sa amin. O ako si Tutoy. A few moments later. Ayan, so magtatapon na rin ako ng basura. Kasi yun ang kagandahan dito. Yung basura namin, hindi na namin problema. Hindi na kailangan mag-segregate. Ang isa-segregate lang itong mga leftover. Yung ibang mga kakilala nga namin dati, nung nasa Abbotsford pa ako, ang ginagawa, nakikisuyo ng pagpapatapon ng basura sa amin. Kasi dito, may isa kaming malaking tapunan na talagang lahata na. So yung mga basura nilang hindi maitapon doon sa bahay nila, dito sa amin nakikitapon. So papasok na tayo guys. Ayan, tatapon na tayo ng basura. And ilang oras na lang din naman. Mga 3 oras na lang. Anong oras na ba ngayon? Oh, mag-aalas 3 na. Oh, 3, 4, 5. Ang gagawin ko na lang ngayon dito sa farm, magpapakain na lang ako ng baka para may pagkain sila ngayong magdamag. Kasi sa gabi, wala na akong duty. Yun ang kagandahan dito. Hindi kagaya doon sa dati nating trabaho na kinakailangan pa namin bumalik ng gabi. Umaga, duty tayo. And then uuwi na saglit, babalik ng hapon. And then uuwi ng saglit sa paggabi. And then babalik uli ng gabi. And then uuwi na ako madaling araw. Putol-putol. Dito hanggang 5 lang yung duty natin. Kaya magdamag, pwede na kaming manood nga ng Netflix. Yan, kumain sa labas. So makipahinga tayo na maayos. Ilang oras na lang yung duty ko. Siguro ang gagawin ko na lang ngayon, titingnan ko na lang kung sino yung mga bagong panganak na na ayaw pumasok do sa robot para magpagatas. And then once na ipasok ko na yun dun, paandarin ko lang yung tractor, paandarin ko lang yun, and then magpapakain na tayo, then uwi na ulit. Ayan laki ng tapunan namin. Bali, uhugasan ko lang to. Kasi may pressure wash dito eh. Yan diyan ko na lang muna ipinark yung loader at saka yung feed wagon kasi mainit. Summer na ngayon eh. Siguro mga 2 months pa. Babalik na uli. Ang lamig dito lagi. Kahit nung nakaraan, kahit na ganitong sikat ang araw. Pero yung hangin ang lamig kasi nga papaligiran kami ng dagat eh. Yan, check lang natin. O yan. May pakain pa sila. Okay na yan hanggang bukas. Check na lang natin dito.
Oops. Yeah, may pakain pa naman sila. O, meron pa. Check natin yung manure pit. Okay, nagpapampa rin. O yan, papahinga na sila. So mag-iisip muna ako ng gagawin. Baka mag-pressure wash na lang muna ako habang nagpapahinga yung mga baka. Linisan ko yung robot. Yan. Medyo makalat. Linisan natin. Yan, ito ba yung sinasabi ng basher ko na natatay na daw ako sa hirap? Gusto ko naman, ito ba yung mahirap sa inyo? Nahawa ko yung oras ko. Mag-iisip ako kung ano yung gagawin ko. Then magpapakain ng baka, uuwi na. Choice ko yun, kaya hindi ako gumagawa ng vlog. Kaya dun sa nakaraang ipinost ko na basher ko, nasabi, nauto lang daw ako ng may-ari nito. Kaya pinakitaan lang daw ako ng mabuti para lumipat ako dito. Sa totoo lang po, napakagaan ng buhay ko dito. At may maayos akong tulog, mas maganda yung sahod, wala akong binabayarang bahay. Kaya doon sa nagsasabi na kaya hindi na ako makagawa ng vlog, natatain na ako sa sobrang hirap. Natatawa na lang kami sa iyo ng mga nakakasama ko dahil sa totoo lang yung mga nakakasama ko dito, lahat ng pumupunta dito sa bahay ay sinasabi nila, napakaganda nitong napuntahan mo. Napakaayos at magaan ang buhay. Wala kang iniisip na bayarin na bahay at maayos pang magpasahod. Yan, so nakita nyo. Wala na sila, na-lock up ko na. Kung gagawin natin, wala na. Kukunin ko lang yung loader, yung feed wagon. And then magpapakain na tayo. Oh, sorry, nalimutan ko. Magpapakain na tayo. Ayan. Hindi pala muna. Kukunin ko muna itong scraper tractor. Kasi nakita nyo yan. Nakita nyo yan, dumi na yan. Yan. Kailangan natin ng scraper. Which is, ang gagamitin natin itong John Deere, itong kulay green. Kakayurin yan lahat yung dumi papunta ron. So, di ba napakadali lang? Kaya yung nagsasabi na natatain na sa hirap, hindi talaga lahat na napapanood nyo, akala nyo, alam nyo na yung tunay na nangyayari. Ako pa rin ang tunay na nakakaalam kung ano yung tunay na sitwasyon ko dito. Ayan. So, idadrive lang natin to. Anong mahirap dyan? Idadrive lang natin to para kayurin yon, and then, after nating malinis yan, idadrive naman natin yung feed wagon para pakainin sila. And then i-open ko na yung mga gate nila para makakain na sila. And then kukunin ko naman yung nasa kasunod, yung loader, para loadan uli itong feed wagon ng panibagong pakain nila para kinabukasan magpapakain na lang ako pagpasok. Oh, yan oh. Kita nyo? Malinis na. Gamit yung scraper tractor, nakayod na natin. Yan, so pa-startin na natin tong feed wagon. Painitin na rin natin tong loader.
Papakain na muna tayo ngayon. Medyo mainit. Hindi kagaya nung nakaraan. Medyo mahangin pa. Kahit na mainit, malamig yung hangin. Kaya kung napansin nyo, medyo maingay. Yan. Isang habang yan. And then, tapos na. Tapos na tayo magpakain. Ipapark na natin to dito. And then, start the loader. Then, iwian na. Yung time check, 4:20. Tapos na tayo. So may 40 minutes pa ako para bantayan ko na lang yung mga baka. Babantayan ko na lang yung mga bakang pumasok doon sa robot kasi meron diyang 4 na bagong panganak na hindi pa sanay pumapasok doon sa robot kasi hindi na nga kami dito nagmi-milking, kusa na silang pumapasok doon sa robot. Kaya wala na akong duty dito ng pabalik-balik na panggabi, ganun. Kasi nga hindi na namin kailangan bumalik sa gabi para gatasan sila. Kusa na silang pumapasok dun sa robot. Yan na yung mga baka natin. Papahinga na. Nakakain na yung iba dyan. Pupuntahan ko lang tong 4 na hindi ko sure kung yung iba pumasok na. Tingnan natin. O ilan na lang to. 1, 2, 3. Ayun, pumasok na yung isa. Yan. So ilalak ko sila dito sa to. Para kusa na silang papasok doon. Kaya lang minsan, ito, hindi to kasama. 2 na lang pala. Baka pumasok na yung isa. Ayun, 4, 3, 4. Pumasok na nga. Doon na siya sa loob. Ayan. Babantayan na lang natin. Ayan, babantayan ko na lang siya. Kasi minsan nagpe-fail yan eh. So kailangan mabantayan ko siya kung magpe-fail. Kita nyo guys, wala nang ibang tao. Ako lang talaga. Actually, time check 4:45 pa lang. So may 15 minutes pa bago mag-5. Pwede na akong umuwi kung tutuusin, pero hindi ko gagawin kasi gusto kong sulitin yung yung trabaho. Kagaya niyan, babantayan ko pa to kasi nagpe-fail diyan. Kung tutuusin, pwede na akong umuwi, pero sasaktuhin ko ng 5 o'clock bago tayo umuwi. Kasi yung duty ko dito is 5 to 5. Wala akong time in, wala akong time out. Magbe-break ako, wala din akong time in. So kung bumalik ako, it's up to me. Basta 2 hours yung break ko. So dahil pinagkatiwalaan tayo, so susulitin ko yung oras ng uwi ko. Yan, nakikita niyo yan. Lagi nagpe-fail dyan, kaya babantayan ko pa muna dito sa monitor. Yan, mukhang success na. Ayun nakakonect na lahat. Yun. Okay na. Yan. Uwi na guys. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Walang time in, walang time out. Uuwi tayo ng mag-isa. Wala kang dadaanan, wala kang hindi mo na kailangan magpaalam. Kaya nagtataka talaga ako doon sa nagko-comment. Alatang may halong inggit. Kasi siguro napanood niya na wala tayong binabayarang bahay. Ayun ang bahay natin ayun ang bahay ni boss. Bahay natin, bahay ni boss. Ayan ang farm. Napaka-relax ang buhay dito. And ngayon, pag uwi ko, baka sa labas na lang kami kumain. Kasi ilang araw na kami puro luto eh. So may gusto sana kaming kainan, di ba? Dito, napaka peaceful. Napakagaan ng buhay. Ay, si Peanut, pakita ko sa inyo. Peanut! Ayun, sa bintana. Peanutski! Peanutski! Kumusta? Ayan. Sasalubong na. Sasalubong na si Peanut. Pagbukas ko. Tere! Peanut, come here. Bakis natin. Bakis. Uy!
Yan, so hanggang dito na lang muna guys at magre-ready pa kami. Paalis kami ngayon. Pupunta kami ng Victoria para baka mag-ikot-ikot din muna kami. May meet din ako sa marketplace. So hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated pa rin kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys on the next one. I love you all. God bless. Bye-bye! Sipag at tiyaga